Kung akala ng iba tapos na ang sakit ng ulo sa market dahil lang nakita natin si Bitcoin na umakyat ulit, ito ang reality check. Bago mag-weekly close, bumagsak ulit ang market. Bumigay ang momentum at biglang napunta na naman tayo sa usaping may ibabagsak pa ba hanggang 86,000? At ang mas nakakakaba, hindi lang ito simpleng chart move, papasok tayo sa isang malaking macro week na pwedeng magdala ng sunod-sunod na volatility catalyst. US government shutdown fears, tariff threats ni President Donald Trump sa Canada, sabay-sabay na macro data release at yung pinaka-inaabangan ng lahat, ang Fed decision sa interest rate sa January 28. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unang eksena, Bitcoin sell-off into weekly close. Ayon sa data, si BTC ay nagpakita ng around 1.6% losses at bumaba hanggang roughly 86,000 at habang bumababa ang price, makikita natin agad sa liquidation data kung sino ang mas nasasaktan. Longs. Sa loob ng 24 hours, lumampas sa $250 million ang total crypto liquidations at karamihan nito long position. Ang ibig sabihin, maraming umasa sa bounce at naglong pero nung bumigay ang price, napilitan silang mag-force close kaya mas lumalakas ang selling pressure. Kung minsan nagiging domino effect ito dahil bawat liquidation parang market sell din yan na dagdag pressure sa price. Ngayon, bakit nga ba biglang humina? Isang dahilan na binanggit ng mga market observer ay yung prospect ng another US government shutdown in the coming days. May mga accounts na nagsasabing buckle up for a huge week ahead. At hindi lang dahil sa shutdown, kasama dito ang tariff threats ni Trump sa Canada at earnings season na nagsisimula na, plus macroeconomic headwinds on multiple fronts. At syempre, nandyan yung Fed decision on interest rate sa January 28. Kahit may pressure pa rin si Trump na mag-cut further, ang expectation ng marami, no change muna sa current rates. At base sa estimates mula sa CME FedWatch tool, sobrang baba ng odds ng minimum 0.25% cut at that time. In simple words, ang market hindi pa convinced na may immediate rate cut at kapag walang cut, pwedeng mag-stay elevated ang yields at mas maging cautious ang risk appetite. Kaya mas madaling mag-wobble ang crypto lalo na kapag sabay-sabay ang negative headlines. Pero ang mas importante dito, hindi lang macro ang tinitingnan ng mga traders. Sa lower time frame, may clear na issue yung trading range. May trader na nagsasabi na ngayon the price losing the mid-range at bearish sign daw ito for continuation to the downside papunta sa range lows. Imagine na ang market parang nasa loob ng kahon. Kapag nasa gitna ka ng box at biglang bumigay pababa, mas malaki ang chance na matest pa nito ang ilalim ng box. Unless may big buyer na sumalo. Kaya may line in the sand na binabantayan ng bulls. Ayon sa ilang analyst na nakatutok sa exchange order book liquidity, yung bulls line in the sand ay around 86,000. Kapag nabasag yan at walang mabilis na bounce, mas tumataas ang chance na bumaba pa at may mga nagsasabing posible ang senaryo na ito ay bumalik sa low 80,000 in the coming weeks. Lalo na kung magtutuloy-tuloy ang macro stress at risk of mood. Kaya nga sinasabi din ng iba, any short-lived pump this week is a potential short opportunity. Anong ibig sabihin nito? It means kahit magkaroon ng bounce dahil sa headline o short squeeze, hindi ibig sabihin nun trend reversal na agad. Pwede lang yan maging relief pump, natatapala ng sellers kapag umabot sa resistance area, lalo na kung bearish pa rin ang structure at hindi pa bumabalik ang conviction. Kaya maraming traders ang nagiging cautious, hindi nila hinahabol ang pump. Gusto nila makita muna kung may confirmation o kaya kung magbibigay ang market ng clean setup. May isa pang kapansin-pansin, may marked increase in open interest in the weekly close. Kapag tumataas ang open interest habang choppy o pababa ang price, pwedeng ibig sabihin mas dumadami ang leverage bets sa futures at kapag maraming leverage sa maling side, pwedeng maging volatile ang next move dahil mabilis ang forced liquidations. Minsan, yan ang dahilan kung bakit biglang may violent candle paakyat o pababa. Kaya habang papasok ang macro week, halos lahat nagsasabing expect volatility. Pero hindi puro doom ang story. May note of optimism mula sa isang analyst na tumingin sa relationship ni Bitcoin at silver. After both gold and silver printed record highs, may mga observation ng posibleng bullish divergence sa BTC XAG sa 3-day time frame. Kung hindi tayo pamilyar sa bullish divergence, isipin mo na lang to, kahit humihina ang price action sa isang asset relative sa ibang asset, by signal na yung downside momentum ay maaaring nauubos at posibleng mag-shift and flow of money. Ang interpretation dito kung silver is peaking, pwedeng mag-rotate ang money toward other assets. At sinasabi rin na this coming week could be extremely volatile at posibleng nag-i-indicate ng bottom sa metric na iyon. Again, hindi ito guarantee, pero
Pero ito yung klase ng intermarket signal na tinitingnan ng macro-aware traders, lalo na kapag sobrang lakas ng rally ng metals at parang naiwan si Bitcoin. Ngayon, shift tayo sa ibang layer ng risk na hindi tungkol sa price, kundi tungkol sa Bitcoin mismo. Protocol debate. Sinabi ni Michael Saylor, co-founder ng Strategy, na ang biggest threats to the Bitcoin network ay ambitious opportunists na gustong mag-push through ng protocol change. Ang concern niya ay baka may mga tao na gustong baguhin si Bitcoin sa paraan na hindi maingat o hindi kailangan at pwedeng makompromise ang pagiging stable nito. Sa Bitcoin culture, may malakas na paniniwala na ang protocol change dapat rare, well thought out at hindi basta-basta. Kaya yung statement niya nag-spark ng malaking debate online. May mga Bitcoin maximalist na nag-interpret na ang target nito ay yung mga developers na nagpupush ng non-monetary use case kay Bitcoin tulad ng NFT o on-chain image na naiimbak sa blocks. At meron ding iba na nagsasabi ang greatest risk daw ay quantum, hindi opportunist. Tapos may counter-argument naman mula sa ibang builders na nagsasabing nothing is infallible. At sayang naman daw kung ang mindset ay fear sa evolution kasi lahat ng software may bugs at kailangan i-patch. In short, nagbanggaan ng dalawang mundo. Yung gusto, ossify o gawing sobrang stable at halos walang pagbabago kay Bitcoin versus yung mga devs na gusto ng expanded features o upgrades. Kabilang na ang mga idea tulad ng quantum resistant wallet addresses at iba pang improvements. Sa gitna ng debate, may mga users na nag-cite ng ongoing spam wars at Bitcoin Improvement Proposal 110, isang temporary soft fork idea na may layo na i-filter out ang non-monetary data mula sa Bitcoin ledger. Kahit hindi natin i-deep dive yung technical details, ang practical takeaway dito ay simple. Ang Bitcoin ecosystem may internal debate kung hanggang saan dapat ang flexibility at paano i-handle ang non-monetary data at future threats. At habang nagde-debate sila, may isang topic na laging bumabalik, quantum computing. Sa quantum threat, iba-iba ang camps. May mga tulad ni Nick Carter na matagal nang nagwa-warning na kailangan mag-move ang protocol to post-quantum standards as soon as possible. Pero may mga tulad ni Adam Back na nag-rebuff ng claims. Sinasabing hindi naman in denial ang Bitcoiners at developers. Quietly doing research and development sila to prepare for future quantum computers. Habang ang iba daw, gumagawa lang ng noise. May market analyst din na nagsabi na quantum fears are not affecting Bitcoin market price right now. At ang recent downturn daw, mas connected sa long-term Bitcoin holders na nag-dump ng coins onto the market. So habang ang price bumababa, hindi ibig sabihin quantum ang dahilan. Pwedeng mas simple, distribution, macro stress at leverage cleanup. Ngayon, punta tayo sa isa pang malaking signal na pinapanood ng market, spot Bitcoin ETF flows. Ayon sa data, US-based spot Bitcoin ETF extended their outflow streak to 5 days. Sa last reported day, may around $103.5 million net outflow at over the 5 days total outflow reached approximately $1.72 billion. Bakit ito mahalaga? Kasi maraming mga participants ginagamit ang ETF flows bilang sentiment gauge. Kapag consistent ang outflow, ibig sabihin may selling pressure o mas maraming nagre-reduce ng exposure sa regulated vehicles. Hindi ito perfect indicator pero malaking data point siya, lalo na dahil ETF ang naging major bridge ng traditional investors papunta sa Bitcoin exposure. Kasabay nito, yung overall sentiment sa crypto naging mas mahina. Yung Crypto Fear and Greed Index nag-post ng extreme fear, score around 25. It means takot ang market, maraming cautious at maraming ayaw muna sumugal. At may report din na ang crypto market is in a phase of uncertainty. Sinasabi na retail traders are heading for the exits habang money and attention flowing to more traditional assets. Ang interesting part, kahit bihiri siyang mood, may sinasabi rin silang possible turnaround. Bakit? Dahil may quieter signals tulad ng supply distribution at lack of social chatter na pwedeng hint na a bottom may be taking shape. Kapag tahimik ang social media at wala masyadong hype, minsan yan yung phase na unti-unting nag-a-accumulate ang mas patient na buyers habang ang crowd sumusuko. Kaya ang advice nila, the best move is probably patience. Hindi rush, hindi revenge trade, hindi all-in. Patience. May isa pang angle kung bakit sobrang poor ang sentiment dahil sa metals rally. May nagsasabi na with gold practically 5,000 at silver at 100, parang na-left out si Bitcoin sa metals rally. Kaya mas bumagsak ang mood na halos parang post-FTX bear vibes daw yung feeling. At may analyst din na nagsasabi na sentiment is in the gutter at arguably overdue na tayo sa some type of strong counter-trend rally. In other words, kapag sobrang negative ang crowd, minsan may relief rally na biglang lumalabas dahil marami na ang nakapagbenta. Pero again, relief rally does not automatically mean new bull run. Minsan bounce lang, minsan start ng reversal. Ang difference
next ay confirmation sa structure at kung paano magre-react ang market sa key levels. So kung titingnan natin yung price action ni Bitcoin dito sa weekly, binigyan tayo ng long red weekly candle. Hindi man lang umabot yung bounce nito sa 98,000 mitigation area, sa 97,000 pa lang na-reject na. It's a sign of weakness. Wala siyang ipinakitang solid bounce since November 2025 last year. Although dito sa weekly hindi pa naman ito considered a lower high, part pa din siya ng weekly recovery from the low of 80,000. Now balik tayo dito sa daily time frame. Katulad ng sinabi ko, noong mga nakaraang analysis, hindi ito nawala sa bear flag pattern. Hindi siya totally naka-recover kahit nag-bounce ito ng bahagya. Kaya nanatili tayong bearish. Kahit nga mag-bounce pa yan sa 100,000, hindi tayo magiging bullish agad kasi may certain level na kailangan niya ma-reclaim at hindi niya nagawa yon. So kung walang bounce or walang sasalo dito dahil sa hindi magandang macro environment, then mas mataas ang chance na mag-retest nga ito sa 80,000 low or below sa 75,000 kasi mas maraming liquidity sa ilalim niyan. At kapag nangyari yon, then mabubuo na itong malaking head and shoulder pattern at alam naman natin siguro ang ibig sabihin nun, further downward price action. Kaya't hanggat sa maaari ayaw nating makita yon. A bullish price action naman, ganun pa din. Katulad ng sinabi ko dati, we want to see a strong recovery sa ibabaw ng 98,000 or 100,000 at magstay siya doon and then retest the 108,000 resistance. Kasi kung susundot lang ito sa area at na-reject agad, then baliwala at mga sellers pa din ang nangingibabaw. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.